Ginoo amo nga gihangyo, nga sa magtuo na sadmi sa imo nga pulong karon. Ang among tema mao ang pulong Hesus, nga mao ang amo nga Ginoo manluluwas sa amo nga kinabuhi. Tugoti Ginoo nga sa amo ikaw tun-an ni gabiuna sa usa sa mga importante nga topic sa imo nga misyon sa inyong paganhi dinini ning kalibutan na alang sa kaluwasan sa mga katawhan, amo kining masabtan. Salamat nga imo ming ubanan ug tagaan sa kaalam kay amo ning gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So ang topic nato nining gabiuna is Jesus mission. Unsa man ang mission ni Jesus nga iyang gihimo nga mianhi siya dis kalibutan? Unsa man ni nga mission ang iyang gibuhat, mga hinigugma ko, mga kaigsuunan, mga kapaglaom. Importante kini kaayo alang sa matag usa kanato nga mahibal-an nato unsa ang mission ni Ginoong Hesus. Kay kung ato ning masabtan ang iyang nga mission, kita usab magiyahan pagayo unsay ato nga buhaton sa ato nga kinabuhi, sa ato nga pag-alagad nga na kaniya aron masiguro nato ang ato nga kaluwasan. So, ato makita nga ang ato nga Ginoo nga tuwa dito sa langit, nga tuwa dito siya nga trono, siya usa ka Ginoo nga atong gitawag og omnipotent God. Kanang omnipotent makaigsunan nagapasabot nga usa kini ka Dios nga gamhanan kaayo sa tanan. Nga walay arang nga dili niya mahimo. That is God omnipotent. O dili lang siya kay God omnipotent, but He is also God omniscient. O sa may buot ipasabot aning God omniscient. Buot ipasabot manigugma kung makaigsunan nga ang atong Ginoo is all-knowing. He knows everything sa tanan nga may tabo sa kalibutan. So that is our God. He is an all-knowing God. He knows everything. Manghinigugma ko nga mga kaigsunan. And He is also a God who is omnipresent. Buti pasabot nga, bisag asa ang Ginoo, bisan asa siya makaigsunan, nahibalupod siya sa tanan nga hitabo sa tibok nga kalibutan. Because He is God omnipresent. Ingon ana ang ato nga Ginoo nga manggialamon kaayo sa tanan, all-knowing and all-powerful. And in His throne in heaven, He was watching sa tanan hitabo sa kalibutan, og ang planet Earth, ang ato nga kalibutan, is also under the watch sa ato nga Ginoo. And while He was watching the universe, and while He was watching on earth, nga ato nga gipuy-an, manigugma ko makaigsunan, He was watching with great horror. Nakuyawan yun kayo siya. O sa ato pat siguro na, gikulbaan yun kayo siguro nga atong Ginoo. I don't know, naaba na nga pagbati sa atong Ginoo. But He was watching with horror in our human language. Unsa ang nitabo sa kalibutan as the world was fallen to sin. Nga sa diha nga ang kalibutan nahulog diha sa sala. So inyong makita sa atong nga slide, mga kaigsunan, sa atong nga PowerPoint, nga God is really watching the world. Iyang nakita ang kalibutan o what is happening. O iyang nakita ang nahitabo kang Adan og niiba didto sa tanaman sa Eden. Ako ma-imagine nga you are the creator of heaven and earth. And you are responsible of creating Adam and Eve. Unya si Adam o si Eve, gi-create sa Ginoo in His own image. Sama siya nga dagway. Pagkagwapo o pagkagwapa ni Adam o ni Eva, sa diha nga gihimo sila sa Ginoo in their perfect state. Kanang wala pa sila nakasala. Pagkahingpit, pagkamatarong, pagka-unblemished sa ilang mga panit makaigsunan. Uncorrupted by sin. So pagkanindot yun kaayo, mahinigugma ko makaigsunan sa ilang mga panagway. They really represent
The picture of God, makaigsunan, nag-representan gud sila sa dagway sa Ginoo because they are created in the image of God. Adam and Eve is the crowning glory of the creation of God sa panahon sa creation. Taas yun, sa mga pinaka nga gihimo sa Ginoo in the creation is creating Adam and Eve in the image of God. But ang unang maginikanan nahulog sa pagpakasala. And we know the story. Tungod kay si Adan og si Eva mikaon sa prutas nga giingon sa Ginoo nga dili kamo magakaon ini kay kun magakaon kamo moabot kaninyo ang kamatayon. But that is not only eating makaigsunan, but the big issue there when Adam o si Eva mikaon, it was an act of rebellion. It was an act of disloyalty. It was an act of disobedience against God. It was an act of defiance. It was an act, makaigsunan, of a transfer of allegiance gikan sa Creator ngadto sa serpente, ngadto sa yawa. So, atong makita, grabe yun siguro kayo ang gibati sa Ginoo nga kahingawa in the fallen state of man. Sa diha nga ang tao nahulog sa pagpakasala dito sa Eden. And now the world nga atong gipuy-an is hijack makiigsunan sa devil. So hijack na. Ang devil makiigsunan is now gusto niya makiigsunan nga ang kuno niya ang kalibutan. Gusto na niya nga siya na ang mao ang magdominyo ni ining kalibutan nga ato nga gipuy-an. So the devil now is giving his influence, is trying to control the world nga atong kinabuhian, nga atong nga gipuy-an tungod kay nahulog na sa pagpakasala ang una nato nga maginikanan. But thankfully, mga kaigsunan, that God in heaven, the Godhead, the Father, the Son, and the Holy Spirit, as they are watching the world, nga nahulog diha sa pagpakasala, and Satan is now claiming of the ownership of dominion ni ining kalibutan nga atong gipuy-an. Then the plan of salvation was in action. And that is why God sent Jesus in John chapter 3 verse 16, a very famous text sa matag usa kanato. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So we see God who wants to redeem the world, and the plan of redemption was on action. Send Jesus to redeem the world. Nga ang tanan nga mutuo, ang mga tao nga mutuo ni Jesus, the Son of God, makabaton og kinabuhi nga dayon. In verse 17 of John chapter 3, nagaingon, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him. So, ang kalibutan, maluwas, ang kalibutan, dili mahimong tinunglo, because si Jesus gipadala o pinaagi sa iyang anak, pinaagi ni Jesus, ang kalibutan maluwas. So, this is the mission of Jesus, nga ani siya sa kalibutan, to save the fallen world, to save humanity, pinaagi kang Ginoong Hesus. And remember, in Matthew chapter 1, verse 21, kung inyong nahinumduman ang una nato nga pagtuon, diatong Domingo, that Jesus is the Messiah, that Jesus is the Son of God, and what is the meaning of the name of Jesus? In Matthew chapter 1, verse 21, and He shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for He shall save His people from their sin. Kay iyang luwason ang iyang makatawhan. We see
the plan of salvation. We see the redemption plan in action. Jesus was sent. Jesus has incarnated from divine to human nature. Then, pinaagi kang Jesus, maluwas ang kalibutan gikan sa sala. Luke chapter 19 verse 10. For the Son of Man came to seek and to save the lost. You know, ug nahinumdum mo makiigsunan sa parable nga atong makita sa Luke chapter 15 verse 4 to 7 nga adunay magbalantay og karnero o niya pag-uli niya nawadan og usa iyag yung gipangita ang usa ka karnero dito sa wilderness og wa gyud siya may uli hangtod iya nakita og iyang gidala dito sa turil. And that is how is a loving God ang ato nga Ginoo. Nga gusto gyud niya nga unta lang maluwas gyud ang tanan. Nganong niingon kog unta tungod kay makapili man gud ta. O gusto ba kita nga makasulod sa ginharian sa mga langit or gusto ba ta nga magpabilin lang dinhing kalibutan na nga walay kaluwasan. But as in the plan of God, impossible wala gyud usa nga dili makasulod sa ginharian sa mga langit. Gusto sa Ginoo nga ang nangawala iya gyud tong kabuton, iya gyud tong adtuon og iyang luwason dalon sa ginharian sa mga langit. You know, one time dito mi sa Sagada. Samtang nag-adto mi sa Sagada dito sa Mountain Province, nisulod mi dito sa langob kay tourism punto nila nga langob or cave. Pag abot na mo dito, nangita mi og guide, nya na guide nga gi-assign sa moa, nya misulod mi dito sa langob. Pag sulod namo dito sa langob, ang giunahuna namo in just 2 hours makabalik nami. Pero pag abot namo dito sa langob, dito sa ilalom, abi ninyo, nawala mi sulod dito sa langob. Instead nga it's only 2 hours nga nga mosulod mi og makagawas. Naabdan mi og almost 2 o'clock in the afternoon. Kay nawala mi sulod dito sa langob. Ang among guide nawala sad. Kay pirmiro pa dito niya nga ruta nga paggiya namo nga iya minggiyahan nga dalon mi dito sa pikas nga gawsanan sa mao nga langob. Siya usab nawala so pirting tuyok-tuyok na mo dito sa ilalom sa langob, dili na makatultol mi mga kaigsunan. Unya, kuyaw pag yun kayo kay mga kilid sa langob, pangpang, unya sa ubos, pirting lalo madikan ina mo makita ang kalalom sa maong nga langob. Kuyawan kayo ming tanan. Nagampo mi si Ginoo in taon, saon na mo ni pagawas, kay bisa na nga amo nga guide, dili na siya makatultol og asa may gikan, og asa po may paingon. But thankfully, after we have prayed, there were 2 men nga nakaagi dito sa mua, og gigiyahan mi ining duha ka mga tao, gitabangan mi hangtod gyud nga nakagawas mi sa mao nga langob. To me, they were angels nga gipadala sa Ginoo aron makagawas mi dito. Yes, we are trapped in this world, mga kaigsunan, tungod kay kining atong kalibutan na hadyak sa kaaway. But we are thankful that Jesus, the Son of God, we anhi dinhi, aron iyatang luwason, sama sa usa ka magbalantay sa karnero, nga ang nawala iya yung kwaon ug dalon niya sa iya nga turil. So, the mission of Jesus is to save the lost. So, how has Jesus is going to save the world? Saon man sa ni Jesus nga masave ang kalibutan. Adunay mga tulo ka mga punto nga ako nga nakita sa pagbasa nako sa pulong si Ginoo nga paagi ni Ginoong Hesus aron luwason niya ang iyahang makatawhan. Una ni ana mao nga si Jesus pag anhi niya dinis kalibutan nagwali siya
mahitungod sa ginharian sa Ginoo. Ang atong mabasa makaigsunan sa Lucas 4, mga versikulo 18 o 19, that the Spirit of the Lord is upon me. Moni ang giingon ni Jesus. Because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted. O sa pagyud makaigsunan, He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty to those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord. So, this is the mission of Jesus. Pag human ni Jesus nga gibautismuhan, human siyang bautismo, itintal siya dito sa wilderness, o human niya ato makiigsunan, now Jesus start His ministry. And this is what Jesus said. Nga gipadala siya sa Ginoo because He has anointed by God nga magwali ngadto sa mga kabus. O niya pag-ayo sa mga kasing-kasing nga nangasamaran o paghatag o kagawasan ni adto mga bilanggo. This is not a physical makiigsunan nga bilanggo, pero bilanggo diha sa kasalanan. Og mauna ang tuyo ni Jesus nga iyang walihan aron kining mga tawhana mahimo silang gawasnon sa mga nakagapos silang unahuna, mga kangit-ngit silang kinabuhi, og miabot ang kahayag sa kamatuoran ni ining mga tawhana. So, and we see also the miracles of Jesus nga iyang gipangayo. Ang mga masakiton, ang mga buta nakakita, and all kinds of diseases. And this mission of Jesus, mahinigugma kong makaigsunan, actually, this is also the same mission nga gihimo sa Seventh-day Adventist Church. Nga gipalanog, nga gipaabot gyud ngadto sa tibuok nga kalibutan ang mensahe sa kaluwasan, ang mensahe sa ginharian sa Ginoo nga giwali ni Jesus is also the same message nga gihimo sa Seventh-day Adventist Church. Ingon na pagka nindot kayo ang buhat sa iglesia nga niya kita na membro o ang uban kaninyo nga gusto sa nga magpamimbro sa Seventh-day Adventist Church. At any time, you can contact our pastor, our laymen, our elders, or any of church sa mga membro and study the Word of God. And in God's own time, if you make a decision to be with us in our church, we would really be happy to welcome you nga mahimo mong kauban sa Seventh-day Adventist Church in proclaiming the third angel's message, in proclaiming the gospel, in this movement to prepare people for the coming of our Lord Jesus. In Luke chapter 4, verse 43, but Jesus said, I must proclaim the good news of the kingdom of God to other towns also, because that is why I was sent. So Jesus is in His time, so diha nga nagwali siya sa pulong sa Ginoo about sa ginharian o sa gospel. Manginigugma ko makiigsunan, dito siya sa Galilee, dito siya sa Decapolis, dito siya sa Jericho, dito siya sa Samaria, and the surrounding provinces or countries ni atong mga panahon na sa panahon ni Jesus Christ. Kay mauna iyang tuyo to preach the gospel and the kingdom of God sa mga tao. Aron, ilang masabtan nga naay Ginoo adunay puloy-anan, dunay langit, nga iandam sa Ginoo alang sa mga matarong. The Seventh-day Adventist Church, this is my home church in Labason, Zamboanga del Norte, has the same mission of Jesus. Sometimes diri si Jesus, more than 2,000 years ago, ang mission sa Seventh-day Adventist Church is also the same sa tibuok nga kalibutan. The Seventh-day Adventist Church worldwide, maura ang message, maura ang mission, the mission of Jesus. Gani, matanaw na to ang mission sa Seventh-day Adventist Church, ang mission statement sa Seventh-day Adventist Church na gingon. The mission of the Seventh-day Adventist Church is to call all people to become disciple of Jesus.
or to become the disciple of Jesus Christ, to proclaim the everlasting gospel, embracing the three angels' message in Revelation chapter 14, verse 6-12, and to prepare the world for Christ's soon return. So, that is the same thing nga gihimo ni Jesus sa dinhi sa kalibutan. Naghimo po siyang mga disciple. O niya ang iyang mga disciple, iyang nga gi-commission, aron nga kiniyang mga disciple magapangwali. And the same strategy or the same nga mga pamaagi, the Seventh-day Adventist Church, naghimo og mga disciple. So that's why ang church nato karon sa Seventh-day Adventist Church is doing a lot of discipleship program to bring people, to prepare people for the coming of our Lord Jesus. And what we did in our church is that when we make disciple, we train them to become the discipler, to preach the everlasting gospel to other people, aron maandam ang ilang mga higala, mga parinti, ilang mga silingan sa pagbalik sa ato nga Ginoo. So, the same mission that Jesus had when He was on earth is the same mission of the Seventh-day Adventist Church today. And church members, let us participate and involved sa total member involvement nato in the mission of the church. Aron ma-spread nato ang mensahe ug daghan ang maluwas sa pagbalik sa ato nga Ginoo. And we know nga at the very end, dunay ginharian nga hatag or gahid sa Ginoo alang sa iyang makatawhan. That is in John chapter 14, verse 1-3. Now, ikaduha makiigsunan nga gihimo ni Jesus sa iyang nga mission nga mapulfill is that Jesus paid the price of sin to redeem the world. Jesus, gibarya niya ang presyo sa sala. Aron nga ma-redeem, aron nga mabalik ang kalibutan nga nahulog sa pagpakasala. So Jesus paid the price of sin. Kay kung dili himuon ni Jesus, dili mabayran ang sala, dili ta malukat sa sala, dili ta madugtong ngadto sa samahan if Jesus did not bought us with His blood. So, in 1 Peter 1 verse 19, you were bought with the precious blood of Christ's death. He was a pure and perfect sacrifice. So you see, Christ paid our sin aron nga ma-redeem ta, aron nga maluwas ta. Kay ang atong kalibutan gi-hijack ni Satanas makaigsunan. And the only way nga magawas ta sa pag-hijack sa kaaway, aron nga mabalik ta diha sa Ginoo, aron ma-reconcile ta pagbalik sa Ginoo, Jesus paid the price of sin, siyang kaugalingon nga dugo sa iyang pag-ula sa iyang kinabuhi dito sa Kalbaryo sa cross, because He was the pure and perfect sacrifice nga worthy, nga maoy mahimo yung takos sa paglukat kanato gikan sa sala. Kaganina sa atong lesson, naminaw ko sa atong Sabbath School lesson nga gidiscuss karon nga gabi unat, Jesus makaigsunan usa ka putli nga ang iya rag yung kaugalingon nga dugo mahimong takos sa paglukat kanato. Kay ang nabayulit sa tao, mao man ang kasuguan sa Ginoo, og mooy hinungdan nga mapasig-uli pud ta pinaagi ra pod sa spotless, pure sacrifice ni Jesus nga wala mahulog sa pagpakasala. Munang siya ra gyud ang worthy nga mooy takos makahatag kanato og kaluwasan. 1 Peter 1 verse 18 and 19, knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things as silver or gold, but with the precious blood of Jesus, like that of a lamb without blemish or spot.
So, iya kita nga giluwas makaigsunan, giransam, gilukat, gibayran, unsa ang gibayad, ang iyang precious blood makaigsunan. Kay naunsa manggod nga kita nahulog sa pagpakasala, unya naglakaw ta sa dalan nga walay klaro, naglakaw ta sa kinabuhi nga pagkadautan, unya tungod ni ana, kinahanglan mapasiguli kita sa Ginoo o mapasiguli lang ta pinaagi sa paglukat ni Ginoong Hesus sa matag usa kanato dili sa salapi, giingon not silver or nor gold but the precious blood of Jesus. Iya kitang gilukat. Ug karon kay gilukat naman ta ni Jesus, nahimo na ta nga iyang makatawhan pinaagi sa ato nga pagtuo ug tungod ni ana takos na ta sa kaluwasan kay giridim naman ta, gibarya naman ta. Gawas lang og bisag giridim na ta, unya mo kawas gyud ta diha sa Ginoo, naman tay freedom sa pagpili ato ana na nga risgo. But insofar God has already died for us, and if we accept Jesus as Lord and Savior, His death on Calvary, maangko na to ang kaluwasan nga dayon. Jesus paid in pain, in agony. Grabe yun gayo. Ang iyang gihimo, His death on Calvary, iyang gibayran ng atong mga sala. Iya kitang gilukat ni ana manghinigugma ko makiigsunan. Kung ato lang untang napamalandungan o gibuhat sa Ginoo nga, grabe yun gayo. Grabe yun gayo sa tanan. Para lang yun ta nga maluwas. Siguro mamalandong yun ta sa atong kinabuhi nga magbinuutan yun ko. Kay grabe ang gibuhat sa Ginoo. Iyang gihimo ang angay nga dili himuon. Pero kay alang man sa atong nga kaluwasan, gipas-an niya ang atong mga sala. Siya gipakaulawan, iya lang yung giagwanta ang tanan. Siya gipasakitan, giagwanta lang yun ang tanan. Alang lang yun sa ato nga kaluwasan. Jesus has paid His life. Mga kaigsunan, gibayran ni Ginoong Hesus ang ato nga kinabuhi sa iya nga kinabuhi. Aron lang yun makabaton ta og kaluwasan. Pagkanindot ang atong Ginoo, pagka maayog yun sa atong nga Ginoo, nga iya nang gibuhat alang sa iyang binuhat nga nahulog diha sa pagpakasala. So, how worthy is the Lord for our worship sa iya nga gihimo alang sa ato nga kaluwasan. In 1 Timothy chapter 2 verse 5 and 6, For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus, who gave Himself a ransom for all. Just think of that, makaigsunan. Wala na'y, for there is no one, God and man mediator. There is no one, God and one mediator between God and man. And that mediator is only Jesus. Nga, ang ato nga mediator nga si Jesus, iyang gihatag ang iyang kinabuhi para ragyod sa mga tao. How precious we are in the sight of the Lord. Unsar gud ta mga kaigsunan, nga gihimo ra ta og abog, unya gipurma sa dagway sa Ginoo, sa iyang dagway, gihuyupan o ginhawas kinabuhi, nahimo kitang kalag nga may kinabuhi. Pero pagkamatay nato, mobalik po ta dito sa abog. Unsa ra may bili sa abog mga kaigsunan? But because we are created in the image of God, because He loves us very much, tungod kay nag-reflect ang ato nga dagway sa Ginoo in the origin sa paghimo niya sa tao. Ug tungod ni ana, ako nakita nga tungod sa dagway sa Ginoo nga iyang gihimo diha sa abog nga napurma iyang dagway, iya hatang gihigugma. Dili niya gusto nga forever mawala na gyud ang tao. But Jesus
the man God, nahimo nga atong mediator, the high priest in heaven, naghatag siya nga dugo, nagpakamatay alang kanato, alang sa ato nga kaluwasan. Ikatulo makaigsunan. How Jesus fulfill His mission sa pagluwas sa mga katawhan sa kalibutan. Jesus is the sole hope of salvation for humanity. Si Jesus agyod, nahimo nga the only hope na atong ka-only, mura gyud usa nato nga paglaom aron makabaton kita sa kaluwasan. Wala na gyud lain makiigsunan. So si Jesus naghatag kanato og paglaom para sa ato nga kaluwasan. Ang iyang pag-anis kalibutan is to save us. Unya siya ra gyud ang only. Siya ra gyud ang usa ka paagi nga makabaton ta og paglaom ug makabaton ta og kaluwasan. Unsay giingon sa balaan nga kasulatan? In John chapter 5 verse 24, Truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believe him who sent me has eternal life. He does come into judgment, but has passed from death to life. So Jesus is our only hope for salvation. The only hope for humanity's salvation. Wala na gilain. Truly, truly I say unto you, whoever hears my word and believe him. Kinsa katong mutuo kaniya. Truly, truly I say unto you, whoever hears my word sa akong pulong. Kung maminaw ta sa pulong ni Ginoong Hesus, o nagtuo kita sa Ginoo nga nagpadala kaniya, makadawat kita og eternal life. This is the rescue. This is the plan of salvation in Christ. Nga ato nga babatnan. So in Christ is our hope. In Christ, dihara gyud kaniya makaigsunan nga makabatuntag kalawasan, makabatuntag eternal life. Dili ta mahimong hinukman, kundi mahimo kita nga makabaton sa kinabuhi. Siguro, moabot na to ang kamatayon, kung madugay-dugay pa pagbalik ang ato nga Ginoo, but we are certain nga kani nga kamatayon temporaryo lang, kay bangunon rata, tagaan na tag kinabuhi nga dayon sa pagbalik sa ato nga Ginoo. But the plan of salvation, the mission of Jesus, iyatang luwason kung maminaw ta siyang pulong o mutuo ta sa Ginoo nga nagpadala kaniya nga siya mao ang Mesiyas, nga siya is the Son of God, nga kaniya lamang makabaton kita og kaluwasan. John 14 verse 6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me. Muna gingon ni Jesus, I am the way. Ako ang dalan. So, asa man tabo agi makiigsunan? Kay si Jesus man mao ang dalan. Paingon sa ginharian sa mga langit. Si Jesus man ang dalan sa mga kaluwasan. So, subayon nato ning dalana kay mao ni ang kaluwasan. Og ang dalan nga gi-provide ni Jesus atong kinabuhi, munay atong sundon kay maunay maghatag kanato og kaluwasan. Siya pod ang kamatuoran. O kay siya man ang kamatuoran, atong tuhuan. Kay ang Ginoo dili makakon. Siya matuod, siya makaturunganon. Siya mao ang kahayag. O kung mao kana ang ato nga Ginoo, nga si Ginoong Hesus, dili ta masaag. Na ata naglakaw diha sa kamatuoran. O kung naglakaw kita diha sa kahayag, naglakaw kita sa kamatuoran, dili ta madagma mga hinigugma ko mga igsoon. And Jesus is also the life. Siya po mao ang kinabuhi. So kay siya man ang kinabuhi, dapat si Ginoong Hesus atong dawaton kay aron makabaton ta og kinabuhi. Kay mag-unsa man og wala tay kinabuhi.
Magunsa man kung magsunod-sunod ta ni bisan kinsa, unya at the very end, walay kinabuhi nga mahatag. But si Jesus, siya mo ang dalan, siya mo ang kamatuoran, unya siya pod ang maghatag kanato og kinabuhi. No one comes to the Father. Walay makaadto samahan except through me. Gawas lang kanako. So dili gyud ta maka-eskapo. Kung gusto ka nga maluwas, you need Jesus. Kung gusto ka nga maglakaw sa putli og matarong nga dalan, you need Jesus. Kay si Jesus ra ang maka-provide niya na. O gusto ka kinabuhi nga dayon, nga wa na'y kamatayon, you need Jesus. O gusto ta nga makaadto samahan, makasulod sa ginharian sa malangit, Jesus is the way. Jesus actually the passport nga makasulod ta sa ginharian sa mga langit. Kung maadto ta sa ubang mga nasod, pangitaan tag passport. Kung wala tay passport, dili ta makasulod. Kunya, bisang paganing na kay passport, pag adto nimo sa immigration, pag interview, pwede ka nilang i-deny. But if you have Jesus makaigsunan, going to heaven, si Jesus mo imong passport, o si Jesus mo imong kasiguruhan nga makasulod ka sa ginharian sa mga langit. Doon ako hinuluman nga usa ka istorya. Nga sa dunay usa ka tao nga tiguang. Unya, usa na nakabuntag adto siya dito sa White House of America. Kuyanan sa presidente. Pagabot niya dito sa White House, ingnan niya ang guard, "Guard, I want to see the president." Ingon ang guard, "Sir, Ornoy, asa man ang imuhang passport?" Ingon asa man ang imuhang appointment sa president? Ingon ang tiguang, "Guard, wala ra ba gyud guard? Pero importante kay niya akong tuyo nga gusto ko nga makita sa presidente kay very important gyud kay ni, this is between life and death." Ingon ang guard, "Sir, sorry gyud kayo." Or "Noy, sorry gyud kayo. Kay walay ni bisan kinsa makasulod sa White House, walay ni bisan kinsa nga makaadto sa office of the president kung wala kay appointment daan. So dili mi makapasulod nimo." So nilingkod lang dito ang tiguang. Pinya pag-abot na po sa laing guard, hangyo na po siya sa laing guard nga pasulon siya. Pero maog hapon gibalibaran siya. "Sir, sorry gyud kayo. Kay kung naamo kang pasulon niya wala kay appointment sa president, makick out mi sa among trabaho. Dili na pwede ang imong gihangyo." Pero ang tigulang wala lang yun, lingkod lang hapon dito. Nagpaabot og kay gayunan nga makasulod yun siya. Pero ang iyang higayon, murag walay paglaom. Kaya wala siya appointment sa president. Bisan gani, musulod ta sa Malacañang, diri sa Pilipinas, kung wala kay appointment, dili ka makasulod. So, mo ni ang nitabo sa maong tigulang. Sa diyang hapon-haponak, may usa ka bata nga nanaog, gikan sa palasyo, sa White House. Unya, nagdula-dula dito. Unya, nakita niyang tigulang. Iyon siya, "Noy, ganina pa man kang buntag nako nakita. Nag-unsa man ka dinhi?" Ingon siya, "Dong, abi nimo dong, na ako'y importante kayo nga tuyo sa presidente. Pero dili ko pasulon sa guard kay wala ko'y appointment sa president." Ingon ang guard, "Ganina pag yun na siya diri, pero unsaon man wa man siya appointment sa president, dili yun mi makapasulod dito." Og niingon ang maong bata, "Og importante yun kaya na imuhang tuyo, Noy. Hawid, Noy, kay dalon ta ka dito sa office sa president. Kaya aron magkita mo sa presidente." Ang tigulang, didali-dali na yun siya. Gihawira niya ang maong bata, unya, gidala siya sa bata, dito gyud sa office sa president, dito gyud sa tubangan sa president. Ingon siya, "Papa, niyay usa ka tigulang, ganina pa ning buntag, gusto siyang makikita nimo kay ang iya kunong tuyo is between life and death." Ang gwardiya in town, nagkapuliki o sao nila nga dili makasulod ang tigulang, pero kay
ang anak man sa presidente ang nagbira pasulod, walay mahimo ang mga guard. Unya, miingon ang presidente, Noy, unsa man ang imong tuyo. Ingon ang tigulang, Mr. President, ang akong anak, ugma, bitayon kay nakasala siya. Pero nasayod ko sa atong balaod, nga pwede ka nga makahatag og absolute pardon sa akong anak. Nga imong pasayluhon na akong anak, kay ang akong anak, bugtong ragyod. Siya ragyod ang usan akong anak. Gusto ko, Mr. President, nga maluwas siya. Abi ninyo, ingon ang presidente, nakasulod naman yun ka. Tungod ka nakasulod ka, ang imong request is granted. So, gi-orderan na yun, nga ang anak nining maong tigulang, dili na i-execute kay gi-obsolete pardon sa President of America nga si Abraham Lincoln. Mga kaigsunan, kung wala tong maong bata nga nagguyod sa mong tigulang nga si Tad Lincoln, dili makasulod ka tong maong tigulang dito sa palasyo sa mga langit. Pero maayo gani kay naay bata, the son of the president, gipadala siya. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me. Makasulod lang ta sa ginharian sa langit except through Jesus Christ. Tungod kay si Jesus sa makaigsunan, nag-execute siya sa plan of salvation. Tungod kay ang mission ni Jesus, mao ang pagluwas sa mga tao. Kung naata ni Jesus, makasulod ta sa ginharian sa mga langit. Ingon ana makaigsunan. That is why it is very important for us to have Jesus in our life. Muna nga atong tema ni ini nga series is all about Jesus. It's all about Jesus ra gyud makaigsunan because Jesus is very important alang sa ato nga kaluwasan. In Acts chapter 4 verse 12, nagaingon makaigsunan, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Wala na lain pa makaigsunan nga ang kaluwasan nato makaplagan, it's only in Jesus Christ. Salvation is found in no one else. Wala na gyud lain. Wala na ipaagi. Wala na ato pang himuon makaigsunan. It's only found in no one else. For there is no other name. And that name makaigsunan is Jesus nga gihatag sa langit dinhi sa kalibutan, aron kita makabaton sa kaluwasan. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. It's only in Jesus. Muna ka-importante yun kayo si Jesus. If you have Jesus in your life, makaigsunan, everything, dali na lang kayo makaigsunan. Bisan pa sa pagtuman sa mga pagtulunan sa Biblia makaigsunan. Bisan pa sa pagsunod unya nato niya ang 28 fundamental beliefs of the church in the Seventh-day Adventist Church. Sa iyo na lang na nato tumanon if you accept Jesus as Lord and Savior of your life. Kay kung i-accept na to si Jesus, ang pagtuman sa iyang kabubuton, ang pagtuman sa iyang kasuguan, ang pagtuman sa tanan ng mga kalagdaan sa iglesia, mga beliefs sa church is easy because naa nato si Jesus. Jesus is our way to eternal life. Makaigsunan, there is no other name nga makakaplag tao kaluwasan o kaluwasan. It's only in the name of Jesus. If you remember, samtang dito sa Roma, si Silas o si Apostle Paul, samtang gipreso sila, unya nag-worship sila ni anang kagabion, unya pag human nila worship, dunay kusog kaayong alinog, o unya naabli ang mga pultahan, ang ilang mga gapos ng hatangtang, unya pag mata sa God, tanaw niya, wala naman ang mga tao, kuha siya sa iyang sundang, kay maghikog na lang siya, kay patyo na manghihapon siya, kay nangawala ang iyahang mga piniriso. O niya, nakita siya ni Apostle Paul o ni Silas.
O niingon si Apostol Paul Silas, niya arami dinhi. O nihapa siya dito, atubangan ni Apostol Pablo o ni Silas. O niya siya, what shall I do in order to be saved? O niya gitubag, ang mao nga sundalo ni Pablo, they replied, believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household. Tuo ka ni Jesus, ikaw o ang imong panimalay makabaton og kalawasan. So nianang gabi una, Bible study sila. O nianang gabi una silang pag-Bible study, nakasabot sila sa pulong si Ginoo. Ilag yung nasabtan sa hingpit ang pulong si Ginoo. And right that moment, siya o ang tibuok banay o tibuok panimalay na bautismohan ni anang gabi una. Because the family of this soldier, gituhuan, ilang nang nadunggan ang pulong si Ginoo og niining panahon na higayon na gyud kayo nga si Apostol Pablo og si Silas nag-Bible study kanila and they accepted the truth og naluwas sila makaigsunan. They are promise of salvation. Ato niyang ikita sila dito sa langit. Ato ni pangitaon no aning sundaloha og kinsa ni siya nga nagdawat sa pulong si Ginoo og nakabaton siya og kaluwasan. Romans chapter 10 verse 9. If you declare with your mouth, kung imong isulti sa imong mga baba, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Tanawan ninyo makaigsunan. Kung imong i-declare, kung imong isulti, kung imong ipanghimatuod nga si Jesus Ginoo. Unya tuhuan nimo sa imong kasing-kasing nga si Jesus mao ni ang gilansang sa krus og mao ni siya ang nabanhaw sa abtan sa ikatulo ka adlaw. Og mibangon siya sa lumganan og atuan na siya dito sa langit. Makaigsunan si Apostol Pablo nagingon, you will be saved. Brethren, Jesus came to this earth. Niani siya nining kalibutan na aron hatagan ta niya og kaluwasan. That is the mission of Jesus. Miani siya diri aron iyatang luwason. Kumusta man mo mga hinigugma ko makiigsunan? Kumusta man mo nga higala? Naana ba si Jesus sa inyong kinabuhi? Sa uban nga naana si Jesus sa inyong kinabuhi, ipadayon ninyo ang inyong pag-alagad nga mahinugtanon yun hangtod sa pagbalik si Ginoo. Dili ta mag-backslide makiigsunan. Nga magpadayon yun tas paglagad. Kay hapit na pabalik ang atong Ginoo. Katong wala pa si Jesus sa inyong kinabuhi, it's time for you to accept Jesus aron makabaton mo og kaluwasan. Unya sa pagdawat ninyo ni Jesus, magkinabuhi mo nga matarong og lindong. Sundon ninyo ang kabubuton si Ginoo. Then, masiguro ang ato nga kaluwasan nga gitagana si Ginoo alang sa iyahang makatawhan. The mission of Jesus is to save every soul, offering us the straightforward path. All we need to do is accept Him as the Lord and Savior of our lives and faithfully follow Him as His devoted servant. Inuna mga kaigsunan. Inana mga kaigsunan. Nga atong dawaton si Jesus. Sundo nato ang iya nga pagiya sa ato nga kinabuhi. Unya sa atong paglakaw nga dibutid sa pagsunod siyang kabubuton. Siguro gyud nga makasulod ta sa ginarian sa mga langit. Ang Ginoo, mga hinigugma ko makiigsunan, nagatawag sa iyang mga katawhan. Kung iya kang karniro, maminaw ka sa iyang nga pagtawag. Kay iya kang gitawag, kay gusto niya nga maluwas ikaw, kay mauna ang mission ni Jesus makiigsunan, nga iya kang luwason. Mausad na ang mission sa Seventh-day Adventist Church, nga misandong sa sugo sa Ginoo, nga iwali ang kamatuoran sa tibuok nga kalibutan. Unya ang maminaw, mudawat sa pulong sa Ginoo, sundon ang kabubuton sa Ginoo, og magpabautismo, makabaton sa kaluwasan. Hebrews chapter 3 verse 15. Remember what it says. Today,
when you hear His voice, karong adlaw, karong orasa, kung nakadungog ka sa pulong sa Ginoo, don't harden your heart. Ayaw paghahia ang imo nga kasing-kasing. Sama sa mga Israelhanon kaniadto, nga naggahi ang ilang ulo, dili sila maminaw, dili sila musunod sa pulong sa Ginoo, nisupak sila sa kabubuton. Dili ta ni ana makigsunan, dili ta magrebilde, dili ta makigsunan sama niya dan og niba nga misupak sa kabubuton sa Ginoo. Kung dili pagkadungog nato sa pulong sa Ginoo, ato kining paminawon kay alang kini sa ato nga kaluwasan. Today, karong orasa, karong gabiuna, kung inyong nadungog ang tingog ni Ginoong Hesus, nagtawag kaninyo sa pagdawat kaniya nga inyong personal manluwas, dawatan ninyo ang ato nga Ginoo kay alang ka na sa inyo nga kaluwasan. Akong lauman nga ang Ginoo nining gabiuna magahikap sa inyo nga kasing-kasing ug inyo siyang pasudlon ang iyang misyon, iya ta nga luwason, iya ko nga luwason, iya ka nga luwason. Dawata siya alang sa imo nga kaluwasan. Ang Ginoo magpanalangin kanimo. Idoko nato atong ulo sa pagampo. Ginoo, salamat nga mianhi ikaw dinhi sa kalibutan. Unya, ang imong misyon mao ang pagluwas sa amo nga kinabuhi. Dili nimo gusto nga adunay mga tao nga dili makasulod sa ginharian sa mga langit. Gusto gyud nimo nga imong pasudlon. Imo a Ginoo nga kami apil ni anang mga tao nga mutubag sa imo nga pagtawag aron kami makabaton og kaluwasan. Ginoo, ayaw paghahia ang amo nga kasing-kasing. Hikapa kini sa imong mga bukton. Ang imong balaan nga espiritu, Ginoo, himua nga magatandog sa mong kasing-kasing ug sa mong nahuna. Og mahumok ang among makasing-kasing ug karon kay adlaw pa man sa kaluwasan. Ginoo, palihog sulod sa among kinabuhi. Andam kami nga amo kaong pasudlon aron makabaton kami sa kaluwasan. Salamat kayo, Ginoo, nga imong minggilukat sa among makasalanan, gibaryan minimo sa imong dugo sa Kalbaryo sa krus aron masiguro nga makalusulod yun kami sa ginarian sa malangit nga imong gitagana alang sa mga matarong. Salamat kanin gabiuna nga ang uban nagaduha-duha pa pero maghimo na silang desisyon karon sa pagdawat kanimo. Liguna ang ilang desisyon kay ang kaaway Ginoo nagtinguha nga agawon ang ilang pag-alagad nga kanimo. Salamat maguban ka kanila ug sa matag usa kanamo ning gabiuna kay kini among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.